Good afternoon everyone. Init. Hello po mga brother and sister, amigo, amigas. Good afternoon. Andito po tayo sa aking kubo. Shout out all sa mga viewers, sa mga kapanood dito. Meron lang tayong tatalakayin tungkol sa kay Kuya Bal, founder ng Kalingap. Ayan. Kuya Bal, shout out. Panahon pa ako ni bagong Scott, araw pa Lola Damiana, and time pa ni Lola Damiana nga. Ayan. May siya ka na papabal at re-reaction ko lang yung napanood ko sa sa RTI Arsya. Yan. Rapid Tulpo in action. Yan. Na-miss lang ako sa sa akin napanood dahil sa ikaw ang founder. So kumbaga ikaw ang sa mga tupa, ikaw yung ikaw yung pinaka nagpapastulo sa mga tupa mo. Kumbaga sa isang leader, kapag ikaw ang nagpapastulo sa tupa, ikaw nga harap sa mga mabubangis na lubo na lalapa sa iyong mga tupa. Ayan, hinarap mo na nga. Ayan. Hinarap mo na nga ang mga dapat harapin. So na-miss lang ako sa pagiging matapang. So ayan. At napaka-relax ni Papa Bal. Sayang wala si Idol Rapi Tulpo. Wala doon si Idol Rapi. So sana ay nagkaharap ang parehong CEO ba yung tawag doon? Bilang isang leader, nakita ko ang isang kakaibang leader sa na sa panahon ngayon wala nang gagawa kahit nasa Senado wala kang maririnig na sorry Ang ating bibigyan ng highlights yung sa huli, Papa Bal. Doon ako na hook sa isang leader na mag-apology in public. Nag-apology in public. Wala nang gagawa sa panahon ngayon. So puro alibay. Ang ending puro alibay, wala lang. Sabi nga sa Biblia, gaano man kapula ang iyong kasalanan ay kasimpula ng mapulang tawag doon. Sa mapulang dugo. Ay halika yan, magpaliwanagan tayo. Ay sabi, at gaano mang tingkad pa sa pula ay papuputiin natin na parang isang niebe. Ayun, hindi man ako mahilig doon bukas, kaya lang andun So nakita natin ang pagiging matikas si Papa Bal. Relax, napaka-relax, chill lang. Nagpalitan ng paliwanag, and then bibigyan natin ng emphasis yung yung pag-apology ng isang leader, yung pagbigkas ng in public. Iba yun kahit saan mo ang gulo tingnan, yung paghihingi ng isang apology in public ng sorry. Iba yan medyo yan,
Sa akin ano yan, 100% yan. So ayun, yun lang ang ating masasabi kay Papa Bal ng Daet. Alright. At tayo ay nasa bansang Pilipinas. Demokrasya, malayang opinion. Walang pwedeng magdikta sa atin kahit freelancer. Malayang opinion, wag lang yung below the belt. Wag ka magbabanggit ng ikasisira ng imahe ng iyong kapwa. Ang president, lahat ng president may naging basher, etc. Below the belt. Pati nga ang friends at prinsesa ng Inglaterra, ng England, matindi ang basher eh. Pero siguro kumbaga, no one above the law. Korte ang magsasabi, ang huhusga sa tao. Sabi kung ano yung ginamit mong panukat dito sa lupa, yan ang gagawin panukat sa iyo doon sa langit. At sabi nga ay mananaig pa rin ang pag-ibig. At yun ang paghingi ng sorry in public, hindi yan isang ganong kadali. Lalo sa panahon ngayon ay hindi yan magagawa ng isang tao na walang pag-ibig, hindi nais ng katahimikan. Yan. Yun lang po. Tayo nag-react kay Papa Bal at pinaparating lang natin yung yung ating saloobin. Aray ko, ang hangin. Saloobin. Kasi kapag tayo ay puro na lang gera na sa iba't ibang bansa, gera dito, gera doon, pati sa Senado ay nagkakahabulan ha. Nakaputukan na sa Senado. Pag tayo ay, sino ba ang dahilan nun? Di, may nag-uudyok doon para ang tao ay magrambol-rambol. May nagrambol-rambol. Ay sa Senado nga wala magsore eh. Dadaanin ka na lang sa turuan. Yung ating Pangulo naman di umiimik, gumagawa na lang. Ayan, ang ibig mo sabihin ay ganon. O sa halip na magbatuhan, o, sabi ni Papa Bal, sorry, o tapos. Ngayon may binabanggit sa na kasi ang puot kasi kapag ang puot sa dibdib ay hindi mo binitawan, tumagal na yan ng 1 month, 3 months, 4 months, 1 year, ay puot na talaga yan, puot. Ay siyempre kukuha tayo ng kung kaninong ugali yung puot sa dibdib, na dapat ay hindi isangkap sa tao, kay Satanas. Yan, yung puot. Yung sama ng loob 1 month, 3 months, week lang yan. Masabi ng iba, paglubog ng araw, yung mga mag-asawa ay alisin na yung puot. So ayun, tinatanggal na. Biro mo yan, wala pang 12 hours na siguro. Kung 6 ng umaga kayo nag-away, paglubog ng araw, tanggalin mo na. So wala pang ilang oras yun. Huwag mo nang palagpasin na kinamagahan kasi puot na yan, magiging puot na yan, lalalim na yan.
Alam natin dito sa social media, pero banggaan dito, banggaan doon. Kanya-kanyang siyempre pagalingan yan, padamihan ng alibay. Kung wala magsusore ay talagang ano yan, hindi huhupa. Masarap kasi pakinggan yung yung sorry, sorry di ko sinasadya, sorry nadala lang ako, sorry nakahulagpos lang ako. Napakasarap nun, in personal. In public, ano yan, pero ang dami nanonood sa'yo. Yun ang masabi ko, in public mahirap yan. Sa iba, sa akin kahit saan ko, sorry, pasensya, kaya kong gawin yan. Sorry, na-inlove lang ako, mga ganun. Nagmahal, too much love will kill you, sabi doon sa kanta ni ayun. Ang puot daw kapag kinimkim mo na sa dibdib ng 1 month, 3 months, 1 year, hindi na matapos-tapos ng kapupuot, 3 years na yan, 4 years na yan puot. So yung pala ay para kang si Cain. Ikaw ay nalahian ni Cain. Pinatay si Abel, ang kanyang kapatid. Di pa sa mundong ito, magkakapatid naman tayo eh. Di ba? Magkakapatid tayo sa mundong ito. So para ka palang si Cain. Sa sobrang inggit, pinatay niya si Abel. Ayun. Kasi puot na ang nanatili kay... Sino ba yan? Si Cain. Pero tama ba ako? Sa sobrang inggit ni Cain sa kanyang kapatid, pinatay si Abel. Sino ba ang classmate ng mga inggit? Ano ba ang mga kapatid ng inggit? Wala yung sangkap yan ng puot eh. Ay puot. Pag napuot ka, di gagamit ka na ng iba't ibang sangkap. Mga kabilang dyan ay kung para i-down ka, para siyempre siraan portion, ang dami, etc. Maraming kapatid yan. Kapag napuot ka na, ang dami ka na may isip na gawin. Kung tanggalin mo ngayon yan, di kalmante ng lahat. Kaya alangan namang ang puot ay hindi sangkap ni Satanas. Ang puot ay sangkap ni Satanas. At diyan mabilis si Satanas dumikit sa may puot sa dibdib. Ngayon pakawala mo yung puot na yan, let's sorry na di kakalma ang isa, walang pride yung isa, bumaba, adi peace na. Ngayon ayaw kong tanggapin ang sorry mo kasi diyan napapasok si Satanas. Ayaw kong tanggapin ang sorry mo kasi nasaktan talaga ako. Ayan na. Ay nako. Yan, tuwan-tuwa si Satanas, nagsasayo, sala. Kasi diyan na yan kasi ang pag-ibig kasi ay mapagparaya, mapagbigay, ang dami sangkap ng pag-ibig. Mahal ko ang kapwa ko, patatawarin kita. Ang tindi ng pag-ibig kapag sa puso nino man ay isinangkap, mapagparaya, mapaghintay, mapagpatawad, walang nakikitang kapintasan, malawak ang isip, hindi magaspang ang pag-uugali, handang magbigay ng mahabang panahon para yung alibughang anak. Alam niyo din, biblical din yung alibughang anak, ay inubos ng kayamanan, hindi bumalik, tinanggap ng magulang. So ayan po, ang dami ko nakikita sa social media, banggaan dito, banggaan doon. Yung sa Senado, nagkabarilan na raw, etc. Diba? Tapos, so wala naman nagsusore in public. Walang umaamin. Sa malita, walang umaamin. So kaya yun, nakita ko kay Kuya Balang sample. May nagsample na maraming nanonood din. So medyo ako na natouch ako doon, kasi sukatan ng tunay na lalaki yun yun ang sukatan ng tunay na macho, yun ang sukatan ng tunay na macho at tunay na lalaki sa mundong ito. Para sa akin ganun pero depende sa nagsusuri yan, baka naman piki yung
yung pagsusuri. Oh, depende yan. Kung may mag-react sa akin, ay depende, may plastika. Ramdam yun ng tao. Ay kung ikaw ay plastic magsuri, ay ganun ka nga. Tatamaan ka nga dito. Kung ikaw plastic magsuri, tatamaan ka. Kung ikaw ay nagsusuri na mula sa puso, tatamaan ka rin. Sa sinabi ko. Kasi hindi pwede magsinungaling ng instinct ng tao. Ang instinct ng tao, kung ang pagsusuri may peke, ay ganun ka nga. Kung ang pagsorry mo ay pure heart, ay ganun ka din. Ramdam mo yun, tatamaan ka sa sinabi ko. O ayun, yun lang yun. Kasi kapag tayo ay puro hindi bababa ang isa, babakbak ang isa, hindi bababa. Tapos sasabayan mo pa. At tuwan-tuwa ay Satanas. Kasi sa araw ng paghuhukom, dito sa lupang ito ay huwag tayong hihilera dun sa kanyang mga alagad na puro puot. Oh. So ayun, ay kung ikaw ay isang leader, magsusuri ka sa in public, tahimik lahat. Susunod na yan. Yan, susunod. Nagsuri ang leader, susunod. Parang pyramid yan ay. Yung leader, nakita na ninyo, sample. Ganun ka din. Unti-unti ang filtration. Unti-unti ang pag-filtration. Langit lang ang nakakaalam at korte lang ang huhusga. Kasi ang ipasya dito sa lupa, pinapasya sa langit. Sino ba ang gumawa ng batas dito sa lupa? Hindi ba kinasampalatayan na langit? Yung lumikha ng langit at lupa. Ayun, Oscar Bertonel, ikaw ay ano ka? Anong tawag sa iyo? Nanggigitna ka, nanghuhuli? Wala. Freelancer ako. Opinion ko to. Sinasabi na, opinion mo yan. Opinion ko to. Opinion nating lahat. Tayo ay nasa demokrasyang bansa. Tayo ay may malayang opinion at hindi naman ito martial law ngayon. At wala namang busal ang ating bibig para tayo takpan ng sino man. Kasi wala naman tayo minimi na below the belt dito. Ay sinasabi ko lang yung dapat maging isang leader ay gaya ni Kuya Bal, marunong siya magsuri in public. Sino makakagawa nun? Sabihin, hindi kaya ko din yan. Hindi nga. Ay baka pagsuri mo pala sa girlfriend mo, sorry. Nangaliwa ako, sorry. Natukso ako, hindi mo magawa. Ay, ako na pang alibay, huli ka na nga. So ngayon, kung hindi mo tatanggapin ang pagsusuri ng isang tao at in public, in harapan, ay sangkap mo si Satanas ngayon. Kasi si Satanas hindi nagpakumbaba hanggang ngayon hanggang ngayon si Satanas hindi nagpakumbaba. Sabi ni Satanas, total panindigan na natin to, ginawa natin to, naghanap pa ng ng kasapi. Kayo manumpa kayo, sasama sa akin. Hanggang sa paghuhukom magkakasama sila. Hindi bumaba ang pride. Kapag ang pride mo tinaas mo ng tinaas, hindi ka bumaba, diyan ka sa lupa. Ito, maraming kukunta sa akin dito, pero tinan mo ang kawayan. Tataas ang kawayan. Kapag tataas yan hanggang kung kaya niyang abutin ng ulap, abutin ng kawayan pero hindi niya magawa. Tumutungo din siya sa lupa. Anong ibig sabihin nun? Diba? Yan. Ako, basahin nyo si Oscar Bertonel ay the real talker din. Pero malapit sa totoo. Hindi tayo dito, nagapa-ipokrito. Ay freelancer nga ni. Kaya, Kapabal, abangan mo ako sa diet. Gusto kitang makausap ng personal pati si Derek Rabay. Mapapapicture man lang hanggat malalakas pa. So ganito ang sinasabi ko ay ang paghingi ng sorry in public para sa akin 100%. So tayo pinapaniwalag ng natin yung isang leader na paghingi ng sorry para kasi siya yung nasa taas para bang pyramid. Gagahin ka na ng iyon nasa baba. Upay-filter na ngayon doon. Stop na, okay na. Ngayon kung mayroon sa paligid na hindi, walang sorry ay ang katangian ni Satanas na nagsasalita na walang sorry hanggang buhay, hanggat nabubuhay walang patawad.
Ang puot mo sa dibdib ay tanggalin mo. Dahil yan ang ugali ni Satanas. Yan ang ugali ng ama mong Diablo. Kung gano'n. Sabi. Ang sakit, di ba? Sakit. Sakit pakinggan. No? Kasi hindi siya nananahig ang pag-ibig eh. Hindi ka tumatanggap ng sore. 3 years, 4 years. Hanggang saan yan? Pans. Opo, ay nasaktan yung aking idol. Oo nga, nasaktan ng idol man yan, Nuran yan. Ang tanong, nung araw may Nuranyan, may Terzo Cross, etc. Meron din tayo, may Yayadab nga, pans nga ako ni Yayadab eh. Ang sakit hindi nagkatuloy yan sa si Aldin at si Yayadab sakit sa akin nun parang ayaw ko nang manood ng pero may realize mo minsan, kapag ikinagugutom, hindi mo pwedeng i-text yung, ay, pans mo ako pinaglabang kita, nagkipagbagbakan ako sa'yo. Gutom ako. Huyo. Ang tanong, may palubak ba? Ang tanong, anong resulta ng pagsisentimiento sa iyong iniidolo o sa fans mo? Ang pinapaliwanag ko dito ay tamang fans mo ako hanggang doon lang yon. Pero yung makikipagtaltalan pa ako, nakikipagdigma pa ako at personal na, and then ang family ko ay napababayaan ko na, ang kaibigan ko ay na, ay huwag ganun po tayo kapwa tayo Pilipino nasa Pilipinas tayo, nasa demokrasya bansa, huwag pong ganun hanggang doon na lang yung fans kita. Pero yung hanggang sa pagtulog ay mapapanaginipan ko pa na masama ang loob ko sa kapwa ko dahil napagsalitaan ka ng hindi maganda, huwag po natin gagawin yan. Dahil ano lang pong gawin natin, tayo rin ang bibili ng ating sasaingin, tayo rin ang bibili ng ating iinumin, tayo din ang gagawa para sa atin. Lang po. Ito po ay channel ko, may karapatan din ako magsalita. Kasi yan ang din sinasabi ng ilang may mga channel, o opinion ko to, pues, opinion ko din to. Real talker po ako. Ako rin, real talker. Oscar Bertonel, the real talker. Wag po tayong sino mga fans dyan ng mga taong 70s? Ako, batang 90s ako So, di ba may mga fans na Nuranya nag-aaway-aaway pa yan, Bilmanians. Pero sa bandang huli, maalala nila, ano ko yung resulta? Anong naging resulta sa akin? Hindi yung, ikaw pala naman ang fans ko, nakikipagbakbakan sa akin. Ito, 10,000. Hero ka pala. Ito, ilang kayong fans niya, hindi ka maalala niyan. Libo-libo kayong fans niyan. Isa-isahin ka ba? Ikaw pala nagtanggol. Oo. Papadalang kita. Okay na yun. Ganito ang gawin natin. Kapag tayo masamang loob dahil ang ating iniidolo ay agrabyado, hindi naman siguro, o salitaan lang dahil ito yung mundo ng social media, hayaan na lang natin. Masisira lang mood natin. Ang gawin natin, maglaba tayo, magsaing, focus, yakapin natin ang ating mga bunso, pamilya, anak, focus sa pamilya. Baka pati yung nakakalimutan na natin, I love you family, doon tayo focus para hindi masira ang mood natin. Wag na yung magmahalan tayo dito sa social media. Magmahalan tayo dito. Kung sino yung pinakamatanda sa social media, magturo sa mga baguhan. Bawa, nauna ako sa'yo. O baka naman yung matanda sa social media ay kailangan pang turuan ng baguhan na kagaya ko. Baka magkabaliktad. Huwag yan Huwag ganun. Hindi ako marunong mag-edit. Ito tuloy-tuloy ito tuloy-tuloy ito. Magmahalan tayo at maganda sa leader yung nagsusuri para tularan ng mga susunod na salit-saling susunod na henerasyon. Turuan ng magandang pag-uugali na hindi kumoy kay leader, gagawin mong tsapa ang pagka-leader mo. O gagawin mong tsapa ang channel mo, etc. Huwag ganon. Sa simpleng sorry, tanggapin din ng bigayan, give and take Kapag maliit na problema, pag-usapan ng personal. Yun lang kahit dyan sa pamilya. Simulan natin kay Nini, kay Bunso. Bunso, nagkasala ako.
Sorry, oh. Ituro din sa mga anak. Kasi ang magdadala, ang susunod na salit-salin dahil natin ay turuan ng magandang pag-uugali. Okay yan. Ang ang dignity ay ilapat sa family. Oh, may karanasan ka na dito sa social media na dignity ang pinaka-importante, hindi pwedeng bayaran. Uunahin mo ang dignity, ang iyong pangalan. Hindi ito kayang bayaran. Papakinabangan ito ng lahi mo. Ay, ikaw pala ay anak ni ano, ganun. Ay, napakahusay ng tatay mo nung buhay pa. Ito, mayroon akong aalok sa iyo. Hindi kita ipapahamak. Kasi maganda ang resulta mo doon sa iyong iniwan Pero kung ikay ay nako, yan mo nga yan. Si Petra. Ay ang lahi naman niya na ganito gano'n. Wala na, bagsak na. Ngayon, kapag maganda ang iyong resulta, ang iyong lahi, kapag maganda ang iniwan mong dignidad, kapag nagnegosyo ang lahi mo, okay na. Ay, diyan ka bumili kaya na. Nung nabubuhay pa, okay na ba? Okay ang lahi niya, okay. Magandang iniwan niyang legacy. Ay, ba? Ay, pakiramdam ko, nagpunla ka ng maganda. Aani ka sa tamang panahon, sa takdang panahon. Sa mga age of 50 ngayon, 40, gamitin kaya natin yung ating time wag na sa pagtataltalan. Turuin natin ating mga apo anak sa henerasyon ng magandang dignity. Kung nagkamali, mag-sorry. Turuan natin pag-sorry. Maliit pa lang. Dahil kapag yan ay umira dyan ay pride, ay kasi ang may pride si Satanas Si Satanas ang may pride. Hindi siya bumababa ng ere. Turuan natin ng magandang GMRC, good manners, para naman ang ating henerasyon ay kung sakaling magka-negosyo ay hindi bumagsak. Kasi kapag nagnegosyo yan ay mataas ang pride niyan at ang mga tauhan niya na wala na. So bakit hindi naman alam ng tao ang mangyayari sa kanyang iiwan kung siya may kumpanya etc. Hindi naman na alam yun. Kung salit-saling lahi magtatagumpay pa ang iniwan mong negosyo. Kaya ako believe din sa ginawa ni Papa Bal. Ulitin ko, so wala ako sa harap, wala ako sa likod, wala akong favoritism. Nagsasabi lang tayo ng real talk na ang bawat leader ay dapat mag-sorry. Kay leader ka sa bahay mo, sa tahanan mo, mag-sorry ka doon. Sorry anak, sorry asawa, hindi ko nabili yung gusto mo. So ang isang bagay na sorry, nakakalimutan na sa panahon ngayon, ay napakahalaga, lalo in public. Kahit sa korte mo itanong yan. Kapag hindi mo tinanggap ang pagsusuri ng isang tao, nagpakita ka pa rin ng aggressive at tawag doon yung pagkamataas na wigo, yung alam naman ng attorney ng nasa paligid yung kahit simpleng taong mamamayan, alam yan kapag sila nanonood sa television, alam nila kung alam nila ang fake at hindi. Napakatalino ng viewers. Huwag mong sabihin ang pinakamatalino na ngayon viewers hindi ko pwede magtago yung ganito. Hindi ko pwede magtago. Huwag mong alokohin ng mga viewers ngayon, ng mga taong bayan. Wag kami. Kapag nagsuri ang isang tao, alam yan o gayahin. Alam din yan kung hindi mo tinanggap o hindi yung pinagsurihan. Alam din na hindi tinanggap nun ramdam ko hindi tinanggap nung ibig sabihin, ramdam ko hindi tinanggap yung sorry nung isa. Alam niya ramdam ko yun pag tinanggap. Pag naghiwalay sila, sabihin ng taong manonood, wala, hindi tinanggap. Grabe naman yun. Ang tanong ay, kala nyo ba hindi kayang hulihin yan ng mga taong bayan? Hindi. Ano magiging bunga nun? Ayari ka na. Yung next level up mo, bukya ka na sa kanila. Kasi ang maglalagay sa katahimikan dito sa mundong ito, ang ating ipunla, yung magandang attitude, pagtuturo ng magandang pag-uugali, yung pagiging mababang loob, kahit sa kaunting bagay, humarap ka, wag mong talikuran, wag mong takbuhan. At kung ang hinihingi ng isang tao ito sisiguraduhin ko sa inyo, meron lang isang taong gusto siyang mapakinggan ano man ang kasalanan, hindi lang niya mabigas-bigas na hindi yung salitang sorry. Ito
Ito, mayroong isang tao kasi na, ano ba yan? Natapos ang pag-uusap. Ni sorry nga, wala akong narinig. Mayroong ganon. May hinahanap ngayon ng taong ganon. Napakasimpleng salitang sorry, wala akong napakinggan ay. Ramdam ko pa rin yung pagiging mataas niya. Doon kaya rin. Huwag mo sabihin, ay hindi naman nila. Yun ang akala mo. Huwag mong mimitruhin ang mga taong bayan. Huwag mo siyang susukatin sa iyong kaisipan na haka-haka na. Huwag. Ikaw na lang ang nakakaalam niyan. Pero darating ang araw, ilang followers yari ka, babanatan ka niya. Tandaan nyo, 11 years old, may cellphone na ngayon. Kaya ako ay nagsabi lang nito dahil sa hindi ako fans o sino man na tao etc. Hindi naman tayo kung ano. Pero ang puot ang bibigyan din ko dito yung puot tanggalin. Yung puot tanggalin. Kung yan man ay 1 year na, 3 years na, 4 years na, tanggalin yan. Kasi kapag ay puot, bakit, tanungin ang sarili, bakit ba ako napupuot sa taong to? Ay nanonood lang naman ako. Minsan, ano kaya kung ibaling ko na lang sa family ko yung aking focus sa sobrang puot. Ito totoo, ano ba ang resulta ng puot doon sa mga napapanood na ibabaling sa anak? Baka nga, nay, anong ulam? Huwag kang mayangay dyan, bad trip ako. Huwag kang magulo dyan at ako'y masama ang mood kasi yung aking idol, nakabasa ako ng ayanti mo, nadadamay ang family. Nadadamay ang family. Nagiging masama na rin ang mood mo. Bakit? Ay, doon lang sa napanood mo, sa iniidolo mo. Nababalingan minsan ng family. Naipahingi nga ng pambili na. Wala akong pera. Ay, kung naipadala mo na. Kanino? Ay, ikaw naipadala mo na pala. Ay pinadala ka doon sa Pilipinas. Ikaw naipadala. Pwede mo na sasabihin nyo na sa loob mo na lang yun. Naikulang ako ng ganito, naipadala ko na. Kanino? Ayan. So yun, minsan ay mayroon pa rin ganong pangyayari, hindi natin masisisi kasi mga pusong mamon yung iba, etc. So ayun, medyo kapag tayo ay sumobra sa ating napapabayaan na natin family, wag. Ako wala akong pamilya, ako ay single. Ako wala akong family. Pero binibigyan lang natin ng diin dito yung baka medyo nagiging natatalikuran na natin yung ating kaibigan, etc. Dahil sa away pagtataltalan nila, wag ganon. At tayo ay taga Pilipinas, mahalin natin ang Pilipinas, kapwa Pilipino. Mahalin natin, unawaan. Mataas ng yung isa, sasabayan mo pa ng isa, ay wala na. Apoy plus apoy, sabog, didiklap. Yung isa ay apoy, buhusan mo ng tubig, patay ang apoy. Ano yung kalma, lamigan mo. Saan ka naman nakakita ng apoy na tubig na hindi nakakapatay ng apoy? Sabihin malamig, bukal. Ito sa mga pilosopa, hindi may tubig na mainit, ay may heater. Pero yung sa mga salitang tubig, galing yan sa bukal, malamig. Talo nga mayilo. Itaktak mo sa ibuhos mo sa naglalagablab na apoy. Yun yung bukso ng damdamin. Ibig sabihin, malamig ka, kalmante ka, relax na relax ka. Gaya ni Kuya Bal, relax na relax. Parang Starak sa studio. So, patay ang apoy, hindi nalalala. Ganun dapat relax. So yung puot ay kung may gaya nito, may mapuot sa akin sa pagsasalita kong ito, ay ba't mo tinatapik si Kuya Balay? Ano ngayon? Ay ini-emphasis ko yung pagiging good leader na magpakumbaba gaya ni Kuya Bal. Ini-emphasis ko, binibigyan kong highlights. Hindi naman ako reactor. Ay masama ba? Ay pag pinupuri ko si Kuya Bal, good. Thumbs up. Ay ngayon, kung magagalit ka sa akin na nagsasalita nito, ay huwag mong idikit sa iyo yung puot. Di magagalit ka sa akin ngayon mismo kung kailan ka nanonood.
Dala-dala mo pa rin sa isang araw. O kapag lumagpas yung puot mo sa akin ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, ang puot namumunga ng pagka parang rebuild ka na niyan. Ay, bakit ba ganito? Yan, papasok sa iyo Satanas. Sinangkap mo na si puot. Kasi ang napupuot sa kapatid ha, ang napupuot sa kapatid ay mamamatay tao. O kita mo? Ay mamamatay. Oy, pakitanggal na yung puot ha. At kasi hindi ka pa nakakamatay pala ng tao. Kung may puot ka, ay mamamatay tao ka na. Ay biblical yan. Kaya ay pakitanggal yan. Pakitanggal na yan. Yung puot na yan. Ay relax lang. Oh, ay sabi nga ayo, ay magugali kayong parang isang bata. Ito to ay, bakit kaya? Alam mo ang bata, pagsabihan mo ang bata, medyo ano, ang dali niyang pakalmahin, ang dali niyang, mamaya, oh, sorry mama, sorry ate, upo, ang dali niyang, wala na agad, ang bilis niyang pakalmahin. So, ibig sabihin, hindi siya ganong katigas ang puso. Madali siyang, minsan madali ding utuin eh. Pero kapag ito ha, kapag ikaw ay hindi na mapaliwanag, hindi mo na matanggap yung nagamawabang loob, yung hindi ka tumatanggap ng sorry, hindi ka tumatanggap ng paliwanag, etc. Yung ang pinapasok mo pa rin yung iyong pagka-high pride, hindi, ayari ka na. Ikaw na ay, ang ama mo na ay diablo. Para kang si Cain, pinatay mo si Abel sa sobrang puot. Nagresulta ng, yun ang ugali ni, puot yun. Kasi lagi siyang pinupuri, lagi siyang maganda pinupuri. So nagtanim siya ng sama ng loob. Tumagal, dumating sa pagkapuot, pumatay ng kapatid. Yan. Kaya ang napupuot sa kapatid ay mamamatay tao. Biblical din yan. So, yun ang ating reaksyon kay Papa Bal. Yung ating the best na okay yun. Sa akin, thumbs up yan. Kaya, yung marami nagiging bunga pagkapuot rambulan na yan sa manood kayo ng Facebook, yung mga sama-sama. At yan ang gustong-gusto ni Satanas, yung nagrarambulan sa Facebook. So, huwag tayo makisali dun. So, ang ating salitain lang yung kapakipakinabang at ang ating ipakita, be a good influencer, impluensya. Ay yung magiging impluensya mo sa henerasyon. Yung magiging maririnig ng kabataan na mabuti. Doon na tayo sa henerasyon, huwag na tayong tumingin sa ating mga sarili. Kumbaga tayo sa orasan, alauna na, 2:00, 3:00, malapit nang lumubog ang araw. Ayun ba na may gagamitin mo pa saan? Sa pagkikipagtaltalan? Sa pagkikipagtaasan ng pride? Ni ang salitang sorry ay hindi mo alam? May ako nga mag-sorry daw. Yan. Oh. ay doon ka nakahilira sa mga fallen angel. Nasasabi sa Biblia na may pride na kailanman hindi humingin, hindi nagsorry. Pinanindigan yung kanilang pataas na pride na hindi. Magwiwilga tayo. Yan. Wag ganon. Kung ang lumikha nga sa atin ay tayo ay binigyan ng pagkakataon para patawarin, samantalang sa isang iglap pwede niya nang hukuman ng daigdig na ito, pero hindi binibigyan pa ng chance ang tao. So ano pa kaya tayo na iisang tao ang ating pinanggalingan, kay Eva at kay Adan? At dapat tayong magkapatawaran. Past is past. Sabi nga, pagpilit natin uungkatin ang kahapon, walang katapusan na yan. So harapin ang bukas, ang tapos ay tapos na, dapat ganun. So yun ang pananaw ko ha. Yun lang ang pananaw ko. Opinion ko to ay kasi channel ko to, opinion ko to. Kanya-kanya naman tayong opinion. Bansang Pilipinas to, malayang opinion. Wag naman yung masyadong below the belt, wag na halongkatin ang buhay ng kapwa-tao. Yun lang ang aking masasabi sa sa aking ito. At
Sana ay ano, mapanood ito ni Papa Bal. At wala akong ano dito, hindi ako marunong mag-thumbnail ha. Ako ano lang, wala itong edit-edit. Kuya Bal, wala itong edit-edit. Tayo ay namamahingat ako ay ano. At ayun, ang ating topic ay yung pagbibigay ng highlights sa the best sa mundong ito ay pagiging mababa. Ang pagiging mababa, hindi mo kayang gawin. Kung hindi mo kayang gawin mag-apology sa in public, sa inyo na mababa ang loob mo. Dalawang bagay, yung nagsorry, sa inyo ng pagiging mababa ang loob. Yung pinagsurihan mo, kung hindi kayang tanggapin at ipinipilit pa rin yung pagiging mataas, walang kung nasisip mo, bagsik pa rin, yung pagiging mabangis pa rin. Ngayon, bukas at magpakailanman, yan ang dala mo. Nabibilang ka rin sa sanlibutang ito. Ay, may iwan ka dito kasi pag-aari ito ni Satanas. Siya mawawalan lahat, pero ang pag-ibig ay nananatili. Yun ang mananatili, pag-ibig, kasi marami nagagawa ang pag-ibig. Ayan, ay pero mo, kung ang pag-ibig o kahit pa anong taas ng pride mo, kapag inibig mo ang kapwa mo, kahit pa in public magsusorry ka, yan ang nagagawa ng pag-ibig. Don't put down. Pero kapag wala kang pag-ibig sa puso, ngit ka. Ang puot noong nakaraang taon 2025 ay 2026 na, mag 2027 na. Gising na mga kapatid. Yan. Yung puot mo 2025 ay 2026 na, ay malapit na naman ang 2027. Andiyan pa rin yan. Tanggalin mo na yan, kapatid, sister, tanggalin mo na yan. Wag mong itambayan sa puso, wag mong i-priority yan. Kasi lagi sa likod mo si ama mong diablo. Nagsisinaya, bumubulong-bulong na. Ay baka lagi ka sa trono no siya. Wag ano na. Ang mababang loob, o sino mga mababang loob sa Biblia? Si Moises. Ang mababang loob niyan ay si Moises. Dami na, sila Abraham, mababang loob niya. Sino pa? Si Elisea. Yung mga propeta, mababang loob niya. Kung mabilang ba yung high pride, yan ba mapapabilang, mapapasulat ba yan? Si yung maningilang buwis. Si Saul. Kita mo si Saul, ang tapang-tapang niya. Si Apostol Pablo yun. Sa binagong pangalan, si Apostol Pablo. Kaya yun ang ating real talk sa pagiging mababang loob. Ang makakagawa lang yan ay yun talagang ang puso ay legit na may pag-ibig sa puso. Pero kapag nasa puso ay yung tawag doon, yung galit, yung puot, ay siya lagi nasa likod mo, nakaambas sa'yo ang tawag doon, yung masamang lagi masamang guni-guni, yung kung ano na naiisip, kagawa nga ako ng malupit-lupit na etc. Yung ikasisira ng kapwa. Meron ba namang mahal ko po ang kapwa ko, pero mag-iisip ako ng paraan para din, kumbaga gawa ng di mabuti etc. Ang dami. Ay kung pag-ibig ay mahal ko ang kapwa ko, ayaw ko makasakit, ayaw ko masaktan, at least period na yan. Lahat ng maisip mo black, yun lang yan. At kasi marami tayong napapanood ngayon. Pag nagbukas ka ng Facebook, kapag nagbukas ka ng television, wala na.
puro ano na, wala ka nang mapapanood na mabuti. Wala ka nang papanood na maganda-gandang panoorin. O ay manood ka na lang ng ano. Minsan mas okay pa yung ano panoorin yung bisan yung iba sa Korean. Kaya napopokus yung iba sa Korean reels yung mga good vibes. Kumbaga sinasabi ng iba wag nang ayoko nang manood sa mga mga etc. Nakakasawa na, sabi ng iba nakakasawa-sawa na, lagi na lang ganon, lagi na lang ganito. Naghahanap talaga ng iba ng yung mapapangiti naman sila. Naghahanap na, tumatalino na ang mga tao sa Pilipinas. Yan, hindi na kayang saklawan na ninuman ang bawat isip ng bawat isa. Kasi wise na sa technology na. Ngayon bilang isang technology ay mag-research ka. Before you judge sa isang tao, i-research mo. Ay mamaya niya na technology na ngayon, technology nga, ay mag-research ka kung ano ba ang nagawa nito, ano ba nagawa nun, ano ba talaga ito, kasi makikita naman yun kung ang dami na ngayon napapanood. Kaya sabihin mo hahanapin ko ngayon si Juan kasi nadaanan ko ito minsan sa aking na ganito raw ang dami ko nasisirang kasiraan dito kay Petra. Ma-search nga, di pa panoorin yung video niya, parang bay curious. Marami ako nakikitang paninira dito kay Juanita. Si-search ko nga, papanoorin ko nga ang kanyang mga video. Napanood mo, ay walastik, nagkamali ako ng haka-haka, yung pala naman ay hindi naman pala totoo. Adi ko ay lang, nadala ng iyong bugso. Mga fake news. Tawag doon, self-research. Mag-self yung maging curious ka sa mga bagay na sigurado. Nasa bandang huli, kapag kasi naibuka na ng dila yan, naibigkas mo na, kaya pa bang ibalik? Recorded na yan. Kasi ang tunay na matalino, metikuloso. Ang tunay na matalino, metikuloso ang tunay na matalino, ang hirap nun. Ang tunay na matalino talaga ganun, mapagtanong, mapag-research, hindi yung bakbakan ng bakbak, may reference. Ngayon narinig mo lang sa isang tao, ipapasa mo dun sa yari na. Hindi narinig ko kayo kay Pedro, narinig ko lang yan, ay narinig mo lang pala yan. Ay ang dami namang mag-google ka, itanong mo, lahat ng sasagot ni Google i-google mo. Ayan, at gano'n lang po yun ang ating yung pagiging mababang loob. Hindi ka bababa ng pagkalalaki, pagkababae may pagiging mababang loob. Kung yan ang tataglayin dito sa mundong ito, wala nang gulo, kasi pasensyoso ka na hindi mo nasasabihin mas magaling ako dyan, wala nang pagalingan dito sa mundong ito. Sabi mo nga sa Biblia, huwag mong isiping mas magaling ka sa kanya. Ano ibig sabihin nun? Hindi, huwag mong bubuhatin ng iyong sariling yung credit sa iyo, walang ganun. Hayaan mong iimik yung ibang tao sa iyong mga napatunayan. Ayun po yun. Gaya nito ay sigurado kapag may magre-react dito sa akin, sigurado yan. Wala namang nanonood sa akin, wala naman akong followers. Wala akong followers wala akong subscriber. Sana kung madaanan ito ni Papa Bal, thank you. At ako ay ano lang naman,
simpleng mamamayan Pilipino na may channel. Ayan. At maraming salamat po. Tayo ay may mahalan. Tayo ay magtulungan dahil kung tayo ay mag-uupasalaan o magsisiraan, ay walang mangyayari sa bansang Pilipinas. At anong iiwan natin sa ating mga apo-anak, henerasyon, yung ating record sa ating mga video, yung ating mga upload na ganito pala si Lolo, ganito pala yan, ganito pala yan. Yun lang po. At magandang hapon po sa ating lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Gising Pilipino.